Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God! Praise God! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Libjo sa probinsya ng Dinagat Island. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Libjo. May mudag sa atong mga kaigsuunan diya sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit. 9 kabanata, ang talata po ay 6. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Parang damo tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantad, bulaklak ay nalalagas. Kung gumabi, nalalantad, bulaklak ay nalalagas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinadalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Libjo sa probinsya ng Dinagat Island. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Libjo nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Libjo. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo.
Sa 14 na kabanata, ang talata po ay 13 at 14. Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo." Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung paanong manatiling panatag sapagkat ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Naranasan na ba natin ang maipit sa isang sitwasyon kung saan pakiramdam natin ay wala tayong matatakbuhan? Sa harap natin ay may malalim at malawak na dagat. At sa likod naman ay mabilis na dumarating ang hukbo ng kaaway. Walang kaliwa, walang kanan. At tila ba huling sandali na ng ating buhay. Iyan mismo ang sitwasyon ng mga Israelita sa ating teksto. Kalalaya pa lamang nila sa mahabang panahon ng pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit heto na sila ngayon, naipit sa harap ng dagat na pula habang hinahabol ng nagngangalit na hukbo ng Faraon. Sa takot ng mga tao, nagsimula na silang magreklamo at mawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng matinding takot at ingay ng reklamo, isang makapangyarihang tinig ang narinig mula sa kanilang pinuno na si Moises. Isang pahayag na hindi galing sa lakas ng tao, kundi sa matatag na pananampalataya. Sa bersikulo 13 at 14, may 3 mahalagang paalala ang Diyos kapag tayo ay nahaharap sa mga dagat na pula ng ating buhay. Una, lakasan ang loob at huwag matakot. Sa talata 13, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Ang unang reaksyon natin kapag may matinding problema ay ang matakot. Natural sa tao ang mangamba kapag hindi natin kontrolado ang mga bagay. Ngunit ang utos ni Moises ay malinaw. Huwag matakot. Ang takot ay nagpapalabo ng ating paningin upang hindi natin makita ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag pinuno natin ng takot ang ating puso, nakakalimutan natin ang mga nakaraang himala at kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Ang pagpapalakas ng loob ay hindi pagbabaliwala sa problema. Ito ay ang pagkilala na mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang problemang kinakaharap natin. Ikalawang punto, tignan ang pagliligtas ng Diyos. Sa talata 13, tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh.
Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Madalas, gusto nating tayo ang gumagawa ng paraan. Gusto nating mag-isip ng sariling diskarte. Ngunit may mga pagkakataon sa buhay na ang tanging magagawa lang natin ay ang tumitig sa gagawin ng Diyos. Sinabi ni Moises sa mga kaaway na kinakatakutan nila na hindi na nilang makikita muli bukas ang mga problemang nagpapaiyak sa atin ngayon. Ang mga utang, sakit, bigat ng kalooban ay may mga hangganan sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang Diyos ang kumilos, ang kanyang pagliligtas ay lubos at permanente. Ang kailangan lang natin ay ito ng ating paningin sa Kanya. Hindi sa laki ng alo ng problema. Ikatlo at panghuli, pumanatag at hayaan ng Diyos ang makipaglaban. Sa 14 na talata, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Ito ang pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang bahagi ng talata, ang pumanatag. Sa kulturang mabilis at laging abala, ang pagiging panatag ay tila kahinaan. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang pagiging panatag sa gitna ng bagyo ay ang pinakamataas na antas ng pananampalataya. Ibig sabihin nito, ito ay pagtitiwala ng buong buo. Hindi na kailangang makipag-away, magmaktol o mambintang. Ang sabi ng Biblia, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Ang laban na kinakaharap mo ngayon ay hindi mo laban. Laban ito ng Diyos. At kailanman, ang Diyos ay hindi natalo sa anumang labanan. Mga kapatid, ano ang Ehipto o dagat na pula sa buhay mo ngayon? Krisis sa pamilya? Krisis sa pananalapi? Malubhang karamdaman o kalituhan kung saan patungo ang iyong buhay? Huwag kang matakot. Huwag kang magpadala sa panik. Ang mensahe ng Diyos sa iyo ngayon ay simple. Pumanatag ka lang. Bitawan mo ang mga alalahanin na hindi mo kayang pasanin. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang mga bagay na siya lang ang may kayang umayos. Huminga ka ng malalim. Lakasan mo ang iyong loob at panoorin mo kung paano bubuksan ng Diyos ang dagat para makatawid ka sa tagumpay. Naway ang kapangyarihan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ang siyang maghari sa iyong puso ngayon at magpakailanman. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang kami ay tunay na minsan pang tumindig, manghawakan at angkinin ang iyong kapangyarihan. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sapagkat tunay tapat kayo sa inyong pangako na kami hindi iiwan at hindi pababayaan. Ama, kami dumadalangin sa iyo na kalooban mo kami ng kakayahan na patuloy na manampalataya at manalig sa iyong kapangyarihan habang patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo ang mga kaganapan sa aming kapaligiran
Ama, ang aming pansin ay nakatuon sa iyong kapangyarihan, sa iyong kakayahan, at kami po'y nagtitiwala. Magkakaroon ito ng kaganapan. Amin din pong idinudulog sa iyo yung mga kapatid namin na sa kanilang paniniwala ay dulo na ito. Hindi na nila kaya. Hayaan mo pong ang iyong kapangyarihan ang bumaba sa kanila at tunay na maranasan nila ang iyong pagsama. Ama, amin din pong idinudulog ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Libyo, sa probinsya ng Dinagat Island. Aming panalangin. Ikaw po ang magkaloob ng unawaan. Ikaw po ang magkaloob ng pagpapakumbaba. Ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa sa iyong katawan sa bayan ng Libyo, maging dahilan kung bakit nadaloy ang kapangyarihan ng Santong Espiritu upang itatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Libyo. Hayaan mo na sa altar na ito makapaghandog ng panalangin, ng pananampalataya at ng tunay na pagsunod sa iyo. And so we declare the fire of revival sa bayan ng Libyo. Hayaan mong dumaloy din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan at tunay na dumaloy ang iyong kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Dalangin din po namin ang iyong pagsama sa aming mga tagapangulo, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming mga tagapangulo. At ang aming dasal, Panginoon, tunay na maitaas ang pangalan ng aming manunubos sa lahat ng pagkakataon. As we also declare your Lordship and Kingship sa mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institutes. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa mga ministeryong ito upang magtagumpay ayon sa kalooban mo. Amin din pong idinudulog ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa mga missionary at sa mga OFWs. Ipahintulot mo, Ama, na dumaloy ang iyong Santong Espiritu sa mga bansa na iyong pinagdalahan sa kanila habang kanilang ipinapahayag ang iyong katotohanan. Dumaloy ang iyong kaluwalhatian habang idinudulog din namin sa iyo ang mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ang mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang kaluwalhatian mo. At ang tunay na pagkatakot sa iyo ang siyang maranasan nila maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan, ibabago ang iyong Santong Espiritu sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Kami nananalig na daloy ang iyong kapangyarihan habang ang kapayapaan ay iyong ipinagkaloob sa bansang Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God.
Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God, praise God.